Good morning, guys! Punta kami breakfast sa McDonald's and today is Monday. That is day off every Monday. Okay, dito na kami ngayon sa McDonald's. And pakita ko guys yung bigay ng Marcos kasi nag-order kami ng kids menu for Bob. And they gave Bob a sheep. Is this sheep, Daddy? Daddy, is this sheep? Sheep. 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 May problema sa aking pronounce. Sheep. Oh no, you can't do that. Oh no. No, anak, no. Cannot. Cannot. Cannot do that. Oh no. What happened? You don't like this one. Stay there. No, stay. This is what we having. Okay, anak. And then, ito yung aming kape. Juice by Bob. Cheeseburger kay Mommy. And then, pancake kay Kathleen. Okay na, kain na tayo. Kain. Kain. Eat. Let's eat. Let's eat. Oh. Oh. Let's eat. Let's eat. Magulo ka na. Any lunch, it's gonna run the floor. Oh, careful anak ko. This one is the pancake, okay? Ay, mommy cut it for you. Ayan, kumakain na siya. Yum. Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum, my baby. Good girl. Oh, oh. Oh, oh. Careful. Okay. Ay, gusto niya siya Gusto niya nakatayo guys habang kumakain. Half round. Wow! That's a big one! So, ayun mga baby loves ko. Nandito na kami sa bahay. Umuwi na kami and nag-vlog ako kanina sa labas and ngayon ito na yung time siguro na i-open ko na sa inyo yung pinagdadaanan namin ni Daddy Scott, no? Ang dami talagang naiyak na ako. Ang daming pagsubok na dumating sa atin lahat. And ito na yung time siguro na sasabihin ko na sa inyo yung pinagdadaanan namin, Daddy Scott. Deep inside, sobrang nalulungkot ako guys. And napapansin nyo sa mga vlog natin, hindi siya ganun ka parang ano talaga, something sa loobin ko. So, ayun na nga, ready na ako sabihin sa inyo yung pinagdadaanan namin ni Daddy Scott, mga bebe ko. Simula nung nasa Macau kami, super happy naman kami mag-asawa. And less stress yung trabaho ni Daddy Scott. Everything is perfect. May time siya sa aming mag-ina. Hindi siya ganun kabigat yung trabaho niya. And more time talaga. Para more time si Daddy Scott spend time sa amin. So, after siguro mga ilang months na, mga 6 months na kami dito. And ayun na guys, grabe talaga yung nangyari kay Daddy Scott. Dahil dito sa tinitirahan namin,
walang elevator. And then dahil siya ang most na nag-grocery, nagbubuhat ng mamibigat. So ayun na nga mga bebe ko. Naawa ako kay Daddy Scott kasi nagkaroon si Daddy ng hernia. So yung hernia guys, very siya, common sa mga Australian dahil yung tinubuan si Daddy ng bukol guys dito sa may malapit sa may singit niya. So nagkaroon si Daddy ng bukol. Ayoko umiyak guys. Yun talaga yung epekto sa kanya mga bebe ko. So si Daddy meron, tinubuan siya ng bukol, and nakapag kinabahan talaga kami guys kung ano yung bukol na tumubo kasi hindi niya napansin, walang sakit, hindi sumasakit guys yung bukol ni Daddy na hernia, and maliit yung bukol, and then kinabahan talaga siya kung ano yun, and ako din kinabahan, umiiyak na nga kami, umiiyak ako talaga guys, pero hindi ko pinapakita kay Daddy Scott. So ayun, kadali lang. Naawa ko sa asawa ko mga bebe ko, naawa ko kay Daddy. Ayoko mag-vlog kasi baka nandyan kasi siya. Naawa ko sa kanya. Kasi isa yung... So ayun na nga mga bebe ko. Panalangin nyo kami mga bebe ko. So yun, kinabahan si Daddy Scott, nagpa-scan lahat na, and biopsy, ganyan. So, chinek nila. So, kinabahan talaga kami. At yung resulta, guys, ng bukol niya ay hindi cancer, guys. It's hernia. Nagising yung anak ko, guys. Niwan ko lang siya. Dahil... Okay, anak ko. Okay, okay, let's go back to bed. Okay, balik ko. Okay, anak ko. It's okay, my baba. It's okay, baba. Mommy is here. Mommy is here. Okay, let's go back to bed. So, ayun na nga mga bebe ko, no? Pag may anak ka talaga, when in the middle of something, ganyan guys, si Bob minsan nagigising siya, and ikaw lahat sa bahay, pag nasa work si Daddy Scott, yun ang routine namin ng anak ko, pinapatulog ko siya, and then bigla siyang nagigising. So, ayun na nga mga bebe ko, no? Yun na nga, nasa na ba tayo kanina, medyo nawala na ako at naiiyak na rin ako, and ubus na talaga yung luha natin guys. Kahapon pa ako umiiyak talaga, kahapon pa talaga, and nag-usap kami na Scott, sabi niya, think positive lang, ang mahalaga hindi siya ganun kalala, hindi siya cancer, and it's hernia guys. And pag hindi, yung sa mga tao na, sa mga bebe ko na hindi alam ang hernia, bukol siya guys, and lumalabas yung hernia sa kinalalagyan niya pag napuwersa mo yung katawan mo magbuhat ng mabigat. So ayun talaga guys, and yun, nakapag-registered na si Daddy sa hospital. Hinihintay na lang namin yung kanyang opera, and maoperahan siya. Yeah, waiting list na lang si Daddy. So, yeah, update namin kayo. And then, I think si Daddy mag-vlog din daw siya. I-share niya sa inyo yung kanyang experience. Kung meron man daw siyang maitutulong, i-share niya kung paano siya nagkaroon ng hernia, and kung paano siya ma-avoid, and kung paano siya, kung ano yung mga effects sa katawan. And so far, yung effect kay Daddy sa katawan niya, sa kanyang health guys, yung hair niya make him tired. Yun, kahit na yung parang minsan, hindi naman everyday, pero minsan pagod na pagod si Daddy. So ayun, nagpapahinga siya, and then after nun, mga ilang oras nawawala din, and nagiging okay na naman siya. So ayun guys, yung talaga ang negative, ang down nangyari sa buhay namin dito sa Macau. Pero still thankful pa rin kami dahil magamot siya, at hindi siya
ganun ka, ano talaga. So, ayun, thankful pa din, positive pa rin tayo. Alam ko, deep inside ko, sobrang gusto ko na talaga to sabihin sa inyo last time. Pero, sobrang inaano ko talaga guys, ayoko talaga sana siyang i-share, pero nag-usap kami Daddy Scott na tinanong ko siya kung okay lang ba na i-share ko para naman alam din yung mga bebe ko dahil parte na rin kayo sa aming buhay dahil nanonood kayo sa amin. So hanggang ngayon, and ayun na nga mga bebe, kaya minsan hindi masyado ano si Daddy sa mga vlog, kaya kasi meron siyang pinagdadaanan din kasi hindi kagaya na yung full on talaga siya or ano talaga siya sa vlog ko. Hindi guys, and hope na maintindihan nyo. So ayun na nga, i-share namin sa inyo yung magagastos niya. May babayaran si Daddy guys, hindi, may babayaran si Daddy, mga 20% yata or 10%, pero the rest is yung kumpanya niya ang may sagot. So ayun, maoperahan siya anytime soon mga bebe ko, and hopefully sana is not on Christmas Day, mga ganyan, diba? Pero hinihintay na lang talaga namin na matapos na yung operasyon niya, and then mag-i-stay siya sa hospital. So update ko kayo mga bebe ko. So ayun, sobrang nalulungkot lang ako, but at the same time tuloy lang ang buhay natin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, tuloy-tuloy lang talaga, and huwag masyado magbigat ng sobrang bigat pagbuhat. Kasi iwan ko guys, kasi minsan may mga tao naman na nagbubuhat ng sobrang bigat, hindi sila nagkakaroon ng hernia. Pero common talaga sa Australia, mga bebe ko, na nagkakaroon yung mga Western, yung mga Australian ng hernia. Kasi nagkaroon din si Daddy niya, which is okay naman na wala na. And then si Mom nagkaroon din, tapos yung brother niya nagkaroon din. And curable siya, which is good. Curable siya, nawawala siya after ng operasyon. So ayun talagang ipinagpapasalamat namin na curable talaga, ganun. So thank God talaga sa lahat ng mga ganitong mga nangyayari sa buhay natin. Nagpapasalamat pa rin tayo mga bebe ko, kahit marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, tuloy lang at laban lang at huwag kang bibitaw. So ayun, na-share ko lang talaga sa inyo, and hindi ko lang kung makakapag-vlog pa ako after nito dahil gusto ko sana mag-open lang ako ng panibagong vlog. So ayun na nga, nagising si Bob kanina, and sabi ko naman tapos pinatulog ko siya ulit, nakatulog naman siya ulit guys. And then after nito lalabas kami kasi dumating na yata yung in-order namin sa Taobao, kasi nag-order kami something sa Taobao, and then mag-order kami ng Christmas gift for Bob as well. So sana makahabol, order namin yun siguro mamaya. And then ano pa ba yung mga ganap mga bebe ko? So yun lang guys, yun lang na-share ko sa inyo. And basta be strong lang tayo kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo ngayon. Basta manalangin lang tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. So ayun talaga, habang may buhay talaga, may pag-asa, and huwag tayong mag-complain, be grateful. And ayun na nga guys, no, malapit na paparating ang Christmas, and namimiss ko na yung pamilya ko sa Pilipinas. Lahat sila nanay, sila ate ko, sobrang tagal na namin din nagkita ng ate ko. Sobrang miss na miss ko na sila, and sila ko yung mga pamangkin ko. And tuwing nababanggit ko kay Scott, naiiyak ako mga bebe ko. And yun, sobrang tagal na namin. The last time na kita namin nanay nung 10 months si Bob, and nai-miss ko na rin talaga sila. Sobrang tagal na kasi namin hindi nagkakasama na kompleto ba. Sobrang, ay grabe. Alam mo yung marami ka ng plano pero hindi natuloy dahil sa pinagdadaanan natin mga bebe ko, nitong crisis dito sa mundo. Alam mo yung sabik ka na makita yung pamilya mo, pero hindi mo magawang umuwi ng Pilipinas kasi itong virus na pinagdadaanan natin. Tapos yung ate ko nasa UK, sobrang tagal na namin din nagkita. Pati yung ate ko umuwi na, nasa Cyprus na siya, ay nasa Pilipinas na siya, and sobrang na-miss na namin yung isa't isa kasi sobrang tagal na guys. So nasa Australia kami, hindi ako nakauwi. Si nanay yung pumunta doon. Simula nanganak ako, nabuntis ako, and magto 2-year-old na si Bob. Di pa nila nakikita, si nanay lang yung nakita. So na-miss ko lang yung bonding namin, magkape-kape, kain, tawanan,
sayawan, kwentuhan, puyatan. Sobrang na-miss ko lang guys yung moment na yun. And alam ko naman na lahat ng mga tao na nasa ibang bansa na kagaya ko ay alam ko yung mga pinagdadaanan nyo din. Alam ko masakit, mahirap. Hindi talaga tayo agad-agad makauwi. Sana matapos na talaga. Alam nyo guys, masarap ang may anak. Sobrang masarap. Sobrang salamat sa Lord. Pinagkaloob niya ako ng isang anak. And dahil naalala ko lang din yung mga pinagdaanan ko sa Macau, ay sa Korea. Sobrang sakit guys. Sobrang nakunan ako ng dami ko nang sinasabi sa vlog na to. Mix emotion na talaga. Ibuhos na natin guys. Siguro dahil hormones na naman ito kay Mami Juliet. Kaya ako nag-open sa inyo. Dahil wala rin naman akong di pa naman kami aalis. So, ayun, nakunan ako sa Korea. Ang hirap. Yung pinagdaanan ko sa Korea, mga bebe ko, una, nakunan ako, dinugo. And then yung pangalawa, like 5 months later, nabuntis ulit ako. Yun na yung mayroon ng baby sack, ganyan, mayroon ng yun naman yung naraspa na ako dahil wala ng heartbeat. And yun talaga, guys, tapos si Bob, she is precious. Like, very, very precious siya sa amin ni Daddy. Sobrang salamat kay Lord at pinagkaloob niya ako ng isang anak na sobrang guys, sobrang bait ni Bob. So, sobrang bait na baby. Minsan, syempre, mga baby, tawag doon, medyo makulit, malikot. Pero yung anak ko, guys, sobrang siya, 1 year and 7 months pa lang, magsi 7 months na siya, 1 year and 7 months. Alam niya na magbilang ng 1 to 10 except for 5, And then, Daddy, yung pronunciation niya, hi, Dad. Nadatnan ako ni Daddy nagbablog. So, ayun, very grateful kami kay Bob kasi, guys, nagre-respond siya and sabi ni Scott, napaka-talino. Kasi pag 1 year, 6 months, parang nagagawa niya na ngayon yung mga ginagawa ng 2 years, ganyan. So, yun naman, doon tayo sa positive, guys, nangyari sa buhay natin. Alam ko, sobrang naibisan natin mga pamilya natin dahil dito sa itong virus na to nakakaluka. Ay, naku Lord. I'm gonna close the vlog na mga bebe ko and binukul. Marami pa ako ibubungos sana pero dito na si Daddy na kakagising niya. Ayan siya. So, alam niyo naman yan. Pag minsan nag-emote ako sa vlog, siya nagsasabi na wag mong emote ka dyan. Baka mahawa yung mga nanonood sa'yo, baka malulungkot sila or baka diba? Pero maganda rin yung nailalabas natin, yung ating feelings dito sa camera and parang alam ko nandyan kayo nakikinig. And sobrang nagpapasalamat pa rin ako guys sa 3 years kong nag-YouTube, sa awa ng Diyos. Nabuo naman natin itong channel na to, no? So, vlog lang tayo ng vlog. Don't worry about views. Don't worry about subscribers. Hindi dyan nasusukat ng pagiging isang successful ng isang tao dahil numbers lang yan. Hindi nila alam. Behind those number, behind those channel, hindi nila alam na yung tao yun ay napaka-blessed at meron siyang blessings na hindi naman niya pinapakita sa vlog pero meron. So, ayun guys, na-share ko lang. Just keep vlogging sa mga nagsisimulang mag-YouTube, sa mga gustong magsimula. Do it guys. Don't waste your time. Do it for fun. Do it for loved ones. Do it for as your hobby. And do it with positive thoughts. Don't do it just because you wanna earn. No, kasi darating at darating din naman yan sa atin or dumating sa akin. So, awa ng Diyos kahit papaano naman, diba? And, ayun na nga, darating din kayo dyan sa mga hindi pa namomonetize, ganyan. Basta tuloy-tuloy lang guys, darating at darating din kayo sa pagiging monetize sa YouTube at para kikita na rin kayo. So, ayun, salamat sa pakikinig kay Mami Juliet and I hope
yung vlog na to ay na-inspire din kayo sa mga iba kong mga sinabi. Hopefully, no? And sana may naitulong din ako dun sa mga positive to na tuloy lang, laban lang habang may buhay, may pag-asa. So, yung mga baby ko, I'm gonna close the vlog and I'm gonna open the vlog again today kasi ito medyo mahaba na. And yun, sobrang salamat mga baby ko sa inyong mga suporta, and please like, subscribe, and I hope to see you in our next vlog. Bye!